Okay, pag-usapan natin ano ang epekto ng kulang sa talik. Bali sa mga mag-asawa, pero dati regular ang sex life tapos biglang tinigil. Actually, meron palang mga bad effects yun. Tingnan natin. Number 1, mas anxious, mas nervyos sila. Pag nagtatalik kasi ang mag-asawa, mag-partner, mas nawawala yung stress, mas konti ang stress hormones. So, pag tinigil, mafe-feel nila mas nervyos, mas kabado. Number 2, pwede daw may bad effect sa puso. May pag-aaral kasi yung mga mag-asawa to, yung mga tips natin para sa mga couple, may partner. Pag mas madalas sila magtalik, less heart disease. Siguro mas malakas yung katawan, mas nakaka-exercise. Pero pag once a month or less, 2 times more higher risk for heart disease yung kulang sa talik. May pag-aaral po yan eh. Maybe connected sa physically healthy, mentally healthy na kaya magtalik. Number 3, you get less exercise. Kasi parang exercise din siya. Gaano kalakas ang calories na nawawala sa pagtatalik, parang brisk walking daw. Ganun daw kalakas. O parang nagte-tennis ng doubles. Para daw nagka-garden o nag-aakyat pababa ng hagdanan, akyat pababa hagdanan, ganun daw. So, sex din nakaka-improve ng mental health mo. Ano pa mangyayari kung biglang tinigil ang pagtatalik? Hihina daw memory. O, sa mga kalimutan mo yung cellphone mo, yung susi mo. Nakita nila yung mga couples na regular pa rin ang pagtatalik, mas maganda ang memory nila. Lalo na, lalo na pag edad 50 to 89. So, mas bagay ito sa senior. Hindi pa alam kung bakit. Number 5, pag tinigil ang pagtatalik, hihina ang katawan. Mas magkakasakit. Okay, hihina immune system. Base, ang tingin nila dahil ang pagtatalik, tumataas daw ang level ng immunoglobulin A. Ito yung parang white blood cell natin na panlaban. Okay? Isang klaseng sundalo yan sa katawan natin tulad ng mga white blood cell. Siyempre, pag hindi na nagtalik ang mag-asawa, mas malungkot na sila. Hindi na ganun ka-happy, wala nang glow kasi pag nagtalik, ito po, pag nagtalik daw mag-partner, magkakaroon daw ng parang afterglow for 2 days. 2 days daw, mas maganda daw yung bonding ng mag-asawa. Mas di nag-aaway, hindi katulad nito nag-aaway na. Number 7, para sa mga lalaki, tulad ko, pag less ang pagtatalik, less ang paglabas, pag-ejaculate ng lalaki, more likely magkaroon ng prostate cancer. Hindi pa to tiyak, hindi pa 100%, pero may isang pag-aaral na pakita na yung mas madalas magtalik or mag-ejaculate yung lalaki, either may partner o kahit walang partner, sariling sikap, ay less prostate cancer. Okay? Yung mas madalang magtalik, mas tumataas ang prostate cancer. Hindi pa rin 100%. Ang theory nila, ang pag-iisip ay merong chemical sa semilya na baka hindi maganda. Pag naiipon yung semilya, naiimbak, baka more chance magkaroon ng prostate cancer. So, pag nalalabas lagi, o parang ihi, pag nalalabas lagi yung ihi, nalalabas lagi yung semilya, mas maganda sa prostate health. Pero sa kabilang banda, kung magtatalik naman sa maraming partner, masama din. Baka magkaroon ng sexually transmitted disease. So, yun lang po ang pros and cons. Number 8, kulang sa pagtatalik, mas stress, hindi makatulog. Ayan, no? Poor sleep. Kasi pag nagtalik, mas nakakatulog ang lalaki at babae. After sex, it promotes restful sleep, prolactin, and oxytocin. Ito yung mga feel-good chemicals. Ito po, sa mga may arthritis, ang pagtatalik o laging kasama mo yung partner mo, nakakabawas ng sakit sa arthritis. Oo. Paano nangyayari yan? Kaya may arthritis ako, masakit kamay ko. Tapos pagkasama mo yung partner mo, close kayo, yakap kayo, nawawala yung sakit sa kamay. Kasi nga naglalabas ng endorphins or feel-good hormones yung katawan natin, less pain. At least yung perception mo,
hindi mo nararamdaman yung sakit eh. Kasi nafo-focus ka doon sa pagmamahal sa partner mo. Eh, no? Less aches and pains kung may partner at may pagtatalik. Pero kung wala, baka lalong sumakit yung katawan mo. Pero syempre, pag may back pain ka na masakit ng katawan mo, ingat din, di ba? Baka mapilay ka. So, dapat mag-stretch, mag-exercise, maglakad. Dapat physically fit para magtalik. Yung mga madalang magtalik din, ito nagiging problema. Yung lalaki at babae, mas nahihirapan magtalik. Minsan may nagka-comment, may nababasa ako na ako, 10 years na, 20 years na, naghiwalay na kami ng asawa ko, wala na akong talik. Baka daw magsara yung private part. Actually, medyo tunay. Pag ang babae hindi nagtatalik, lumiliit, numinipis ang vaginal tissue, thinner, shrink, at pwede mas sumikip. Mas nagda-dry. So, parang yung kasabihan natin na use it or lose it, di ba yun? Sa kamay, para hindi magka-arthritis, gamitin ng kamay. Utak, para hindi maulyanin, gamitin yung utak, mag-compute. Sa pagtatalik din, para tuloy-tuloy ang gana ng private part ng lalaki at babae, kailangan ginagamit din. Or else, kahit sa lalaki, more impotence ang mangyayari. Blood pressure daw, pwede tumaas pag kulang sa talik, siguro. Kasi sex is a form of exercise. Okay, so yan ang mga bad effects. Ano pa naman ang mga bad habits na ginagawa nyo? Baka nakakasira ng sex life. Diba, ito iiwasan natin yung sobra sa bad foods, high fat, diba? Tataas ang cholesterol, mababara yung mga ugat, yung mga arteries, pati sa private part, nagbabara, kaya more impotence sa lalaki. Sobrang alat, ma-high blood. Pag na-high blood, hindi maganda sa sex life. Lagi kang stress, 'di ba? Pag laging stress, magiging impotent. Paano focus mo sa ano mo eh? Dapat mas relax ka eh. Maglakad, mag-yoga, tumawa, manood ng comedy para ma-relax ka, para in the mood ka for sex sa partner mo. Ito, foreplay, sabihin, bago magtalik, dapat medyo matagal yung foreplay. I think maintindihan nyo naman to eh. Mas matagal yung pagtatalik, mas maganda. Huwag yung 5 minutes lang. Dapat may build up, lalo na sa babae. Sa mga lalaki, lalo na sa kabataan, hindi na kailangan ng build up. Pero sa babae, kailangan matagal. Diba? Tsaka yung relationship, dapat alam nila. Dapat alam ng babae na mahal sila ng lalaki. Number 5, pag very busy ka, syempre wala nang time, diba? Hindi makafocus. Kaya mag-schedule kayo. Palagay natin to sa is ng buwan o doon magde-date, schedule, okay din daw yan. Para focus kayo, hindi yun nagmamadali. Huwag pa ulit-ulit sa dating lugar, dating gawi. Pwede naman pumunta mag-travel o nasa ibang lugar kayo o ibang paraan. Yan, ayaw ko na. Bahala na kayo mag-isip. Pero pwede naman baguhin eh. O bagong setting, bagong lugar, bagong ilaw, bagong perfume, bagong gamit. You don't speak up. Pag may reklamo yung babae at lalaki sa mag-partner, hindi mo binibigay yung reklamo mo. Kaya may inis ka sa kanya. So pag may galit ka, hindi maganda ang sex life. Or meron kang gusto gawin na bagong style, bagong paraan, natatakot ka, kailangan mag-uusap kayo. Hindi mo inalagaan ng katawan mo. Siyempre, pag tumataba na, hindi na nag-exercise, hindi na attractive, lalo na pag nagkakaedad, o baka sinasabihan ka, bakit ang taba-taba mo, bakit ganito na nangyayari. So, mawawalan ka ng confidence, wala ka na rin gana magtalik sa partner. Sumobra sa alak, bad, di ba? Alak, nakakakulubot, nakakatanda. Kahit sa lalaki, ma-arouse ang lalaki kapag uminom ng alak, kaya lang mahina sa performance. Baka magka-impotence. Kulang sa tulog, pag puyat ka, syempre, mas mahina ang katawan. At pag nag-overweight, ito, overweight hindi maganda. Pag ang lalaki tumaba, pag ang lalaki ang waistline more than 40 inches, actually, umiiksi yung
ari ng lalaki at more chance for erectile dysfunction pag tumataba. Siguro mataba, maraming kinakain, masirap, masinihingal. And lastly, bawal manigarilyo. Okay? Kasi sigarilyo, maraming harmful chemicals na nakakasira sa blood flow ng ari ng lalaki. Sana nakatulong tong tips paano mapapaganda ulit ang iyong sex life. Salamat po.